Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga ka-horror sa bidyong ito ay may tuturing pa ba nating lihim ang lihim na karunungan sa panahon ngayon, o ito ay isang bukas na libro na lamang? Sa bawat henerasyon niya mga ka-horror ay may mga karunungan na itinuturing na lihim. Mga aral na hindi basta ibinubulong sa sino man, kundi ipinagkakatiwala lamang sa handa at karapat-dapat. Isa sa mga madalas mapabilang dito ay ang mga kaalaman tungkol sa mga agimat at anting-anting. Noon, ang mga ganitong usapan ay ginagawa sa ilalim ng buwan, sa tahimik na sulok ng baryo, o sa loob ng tahanan na may panata at paggalang. Actually, hindi ito basta tinatanong o lalong hindi basta ipinapakita. Ngunit sa panahon ngayon ay tila nagbago ang lahat. Sa isang pindot ng daliri mga ka-horror ay makikita mo ang mga simbolo, maririnig ang mga orasyon at mababasa ang samot-saring paliwanag. Kaya ang tanong mga ka-horror ay matatawag pa nga bang lihim na karunungan ang mga bagay na parabang isa ng bukas na aklat? Actually mga ka-horror, sa unang tingin ay tila hindi na. Dahil kung ang sukatan ng pagiging lihim ay ang pagtatago, ay malinaw na marami na ang naibunyag patungkol sa mga agimat at anting-anting. Ang dating mga pabulong na tradisyon ay nagiging pampublikong diskurso, at ang dating ipinapasa lamang sa pamamagitan ng personal na gabay ay ngayon ay napapanood at napapakinggan ng libo-libo. Ngunit kung hihimayin natin ang mas malalim na kahulugan ng lihim, ay mapagtatanto natin na hindi ito simpleng usapin ng paglalantad o pagtatago. Bale, may malaking pagkakaiba ang impormasyon at karunungan. Ang impormasyon ay maaaring ibigay ng buo. Maaari itong nakasulat, naka-record, or naka-archive. Maaari itong ulitin at ipasa ng walang nababawas. Ngunit ang karunungan mga ka-horror ay hindi lamang basta kaalaman. Ito ay pagkaunawa. Ito ay bunga ng karanasan, disiplina at pagninilay. Maaaring kabisado ng isang tao ang isang orasyon dahil nabasa niya ito online. Ngunit iba ang taong nauunawaan ang konteksto nito. Kung kailan ito ginagamit, bakit ito ginagamit, at ano ang pananagutan na kaakibat nito. Sa lumang tradisyon naman ng mga antingero ay hindi sapat ang marunong kang bumigkas. Kailangan mong maging handa. May mga panata na may mga bawal, may mga pagsubok. Hindi dahil nais nilang ipagkait ang kaalaman, kundi dahil naniniwala sila na ang kapangyarihang hindi sinasabayan ng wastong pag-uugali ay maaaring makapinsala. Dito natin makikita mga ka-horror na ang lihim ay hindi laging nasa salita o simbolo. Ito ay kadalasang nasa disiplina ng may hawak nito. Sa panahon niya ngayon na kung tawagin ay makabagong henerasyon, marami ang nakakaalam ng mga detalye, mga pangalan ng mga arkanghel, ang hugis ng mga sagradong simbolo, ang iba't ibang uri ng agimat at anting-anting. Ngunit ang tanong, nauunawaan ba ang lalim ng mga ito?
O baka naman, ang mga natitira na lamang ay ang mga panlabas na anyo. Ang lihim na karunungan ay maaaring maging bukas sa paningin, ngunit mananatiling sarado sa puso ng hindi handang tumanggap ng may kababaang loob. May isang mahalagang prinsipyo mga ka-horror sa esoterikong tradisyon. Ang hiwaga ay nagpapakita lamang sa handa. Hindi ito nangangahulugang pumipili ito ng tao. Sa halip, nangangahulugan itong ang tao mismo ang dapat maghanda ng sarili. Ang isang aklat ay maaaring bukas sa harap mo. Ngunit kung hindi mo mauunawaan ang wika nito, mananatili itong palaisipan. At ganito rin ang lihim na karunungan. Maaaring nakalantad, ngunit hindi agad naaabot ang lalim. Isa pa mga ka-horror, sa pagdami ng impormasyon, kasabay din ang pagdami ng kalituhan. Maraming interpretasyon, maraming bersyon, marami ang nagsasabing sila ang tama. Kapag wala ang tamang pundasyon at gabay, ang kaalaman ay maaaring maging magulo sa halip na maging malinaw. Kaya minsan mga ka-horror, mas mahirap ang maghanap ng katotohanan sa panahong bukas ang lahat kaysa noong sarado pa ang mga pinto. Kung tutuusin, ang tunay na lihim ay hindi ang simbolo, hindi ang metal at hindi ang papel na may nakasulat na orasyon. Ang tunay na lihim ay ang pag-unawa sa sarili. Ang pagkilala kung bakit mo ito hinahanap at ano ang layunin mo sa paghawak ng ganitong kaalaman. At kung ang hangarin ay kapangyarihan lamang mga ka-horror, ay maaaring manatiling mababaw ang pag-intindi. Ngunit kung ang hangarin ay ang paghubog ng sarili, doon nagsisimulang magbukas ang mas malalim na kahulugan. Kaya mga ka-horror, oo, maaari pa rin itong tawaging lihim na karunungan. Hindi dahil ito'y nakatago sa dilim, kundi dahil hindi ito agad-agad nauunawaan sa liwanag. Ang pagiging lihim nito ay nakasalalay hindi sa dami ng nakakaalam, kundi sa kakaunting tunay na nakakaunawa. Ang hiwaga ay hindi sisira ng pagbubunyag. Nasisira lamang ito kapag ito ay tinrato ng walang paggalang at pagninilay. Sa huli, ang aral ay ito. Ang kaalaman ay madaling makuha, ngunit ang karunungan ay kailangang paghirapan. Sa panahon ng mabilisang impormasyon, mas mahalaga ang mabagal na pag-unawa. Huwag nating sukatin ang lalim ng isang tradisyon sa dami ng views o sa dami ng nagbabahagi nito. Sa halip, sukatin natin ito sa pagbabagong naidudulot sa ating pagkatao. Sapagkat ang tunay na lihim na karunungan ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na hawak ng kamay. Ito ay tungkol sa paghubog ng isip, puso at pagkatao. At kapag natutunan nating pahalagahan ang lalim kaysa sa ingay, ay doon natin tunay na matatagpuan ang hiwaga na matagal na palang nasa ating harapan. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.